Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Marisol Axel again. Today, magpatuloy tayo sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. But bago ang lahat, tayo ay manalangin. Lord Jesus, patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyong mga biyaya na binigay mo sa aming buhay, Panginoon. We lifted up your name, O Lord God. You're worthy to be praised, O Lord Jesus, and exalt your name, O Lord God. Lord, I pray, O Lord Jesus, today, O Lord God, na sa pagpatuloy namin sa pag-aaral sa iyong salita, Panginoon. Let your anointing, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kahit na sa mga kaibigan ko, Panginoon, o sa mga viewers ko, Panginoon, kahit saan man sila, Panginoon, i-bless mo po ang kanilang buhay. Kung may mga problema sila, give them solution, Panginoon, and give them understanding to your word, O Lord God. I pray, O Lord God, hallelujah, Jesus, sa lahat, Panginoon, na may mga sakit, I claim, O Lord Jesus, healing in the name of Jesus. Lord God, nakita mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Nakita mo po, Panginoon, kung ano ang sitwasyon nila, O Lord God. Lord, I know, Lord God, that your hand is not shortened to touch their lives, O Lord God, and help them from their sickness, O Lord. Lord, thank you so much, O Lord God, for this beautiful Sunday, O Lord God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, ang ating topic ngayon is tungkol sa the power of the Holy Ghost. So, kung mabaptize tayo sa Holy Ghost, may power ito na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang una, ito ay the Spirit gives power. Makita natin dito sa Acts 1:8 na ang Spirit nagbigay ito ng power sa atin. Sabi pa sa Acts 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kaya, kung mayroon tayong Holy Ghost, yun ang sabi ko na kung mayroon tayong Holy Ghost, may power, may boldness tayong mag-share sa gospel ng ating Panginoon. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng courage to share the gospel at ito ang nag-anoint sa atin. Si Peter, before siya naka-receive sa Holy Ghost, yung before hindi pa siya naka-receive sa Holy Ghost, kung alalahanin natin na dinideny na yon ang ating Panginoon 3 times. Kasi wala pa siyang Holy Ghost doon. Kasi ang ating Panginoon hindi pa nag-glorified, hindi pa nabigay yung promise niya. Pero after na na-receive ni Peter yung Holy Ghost, na-baptize siya sa Holy Ghost on the day of Pentecost, may boldness na siyang nag-preach, may boldness na siyang nag-defense sa mga disciples na hindi sila mga drunk. Kung hindi, ito ay sabi pa ni Peter na ito ay maaga pa lamang, hindi sila drunk, pero ito ay spirit ng Panginoon. May boldness na siya, kaya siya nag-preach sa plan sa salvation. Sabi pa sa Acts 2:38, na then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito ay first sermon ni Peter on the day of Pentecost. Dahil si Peter punong-puno siya sa spirit ng ating Panginoon. Kaya, the baptism of the Holy Ghost bestows the very power that resurrected Jesus Christ from the dead. So, according to Romans chapter 8, verse 11, so if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by spirit that dwelleth in you. Kung wala kang espiritu ng ating Panginoon, pagbabalik ang Panginoon, hindi kanya madadala. Dahil ang mortal body natin, i-change ito sa glorified body kung may spirit ka ng Panginoon. Ang Holy Ghost, parang ticket natin ito papunta ng langit. Dahil hindi ka madadala sa rapture kung wala kang Holy Ghost. Hindi kanya madadala. Kaya kailangan kagaya ito sa oil. Alam nyo yung lamp, kung hindi nyo lalagyan ng oil, hindi yan kanunay mag-burning. Hindi yan magbigay ng flame. So, kailangan na yung Holy Ghost, kaya kailangan natin na i-fill yung, magpa-refill tayo na sa Holy Ghost every day. Hindi lang during Sunday, hindi lang during Holy Ghost explosion, hindi lang during conference, hindi lang sa mga activities sa church tayo magpa-refill. Hindi lang akong may speaker tayo, saka na tayo magpa-refill.
Hindi kailangan nating sisikapin na everyday tayo ma-refill sa Holy Ghost. Dahil kung ang lamp natin, wala na itong oil, hindi niya tayo madadala. Kung anuhin natin yung parables ng ating Panginoon sa 10 virgin, na yung 5 prepared sila sa kanilang oil, pero yung 5 hindi sila prepared sa kanilang oil dahil wala silang Holy Ghost. Hindi ito pwedeng bilhin sa store. Kaya nga hindi sila nadadala when the groom come. Ang ating Panginoon, darating siya. So, we are the church. Kukunin tayo ng ating Panginoon. We are just a pilgrimage passers-by in this world. This is not our home. Kaya kung babalik ang ating Panginoon, kukunin ng ating Panginoon tayo, kailangan na may Holy Ghost tayo. Na-baptize na tayo sa Holy Ghost. Kaya sa mga new convert, kailangan nyo na sisikapin yung ma-baptize kayo sa Holy Ghost. Baptism in water is not enough. Sinabi yan ng ating Panginoon sa John 3:5. Kailangan natin ang baptism din sa Holy Ghost. So, ang pangalawa, ito ay the Spirit choose things to come. Ang Holy Ghost, ito yung nagbigay sa atin ng mga vision sa mga bagay. The Spirit choose things to come according to John chapter 16 verse 11. The Lord gives an understanding of His prophetic word to those who walk with Him. He also gives understanding of the direction that His church and the word are seeking in the end time. So, ang Holy Ghost din, ito'y nagbibigay sa atin or nagtuturo sa atin. Sabi pa, maano natin dito na the Spirit teaches according to John chapter 14 verse 26. So the Bible is not merely a product of human thinking and ability, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. 2 Peter chapter 1 verse 2. Mababasa natin ito. May mga reference tayong mga Bible verse. Para hindi nyo sasabihin na salita ko lang ito. Ito yung mababasa natin sa Biblia. Since it required the inspiration of the Spirit of the writing of the Scripture, it also requires the inspiration of the Holy Ghost to understand God's Word fully. Ang ating Panginoon, nag-promise siya sa Spirit would teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ito ang sabi sa John 14 verse 26. So, ang power of the Holy Ghost, maraming siyang maituro, maraming benefits tayong makukuha. Ito din ay the Spirit gives righteousness, peace, and joy according to Romans chapter 14 verse 17. So the Holy Ghost gives power not only to live a holy life, but also accompanying joy and peace that only God can give it. It is joy unspeakable and full of glory according to 1 Peter chapter 1 verse 8. So ito yung kung ma-receive natin ang Holy Ghost, ito yung nagtutulong sa atin to live our life holy. Kasi magko-correct na ito sa atin at ito din ay magbibigay sa atin ng unspeakable joy at past peace that passeth all understanding. Alam natin na kung may Holy Ghost ka, hindi mo talaga ito maipagpalit kahit anumang bagay. Kahit marami kang pira, hindi mo ito maipagpalit. Dahil ang kaligayahan na maibigay sa Holy Ghost, ang joy is iba yun, galing yun sa puso mo. Ang Panginoon lang makapagbigay. Pero yung happiness mo na is passing lang yun. Yung happiness na sa mga material na bagay, passing lang yun. Pero yung joy na matatanggap mo, yung joy na bigay dulot sa pag-receive mo sa Holy Ghost, ito ay unspeakable joy. Hindi mo ma-describe na ang saya-saya at saka may peace ka kahit wala kang maraming pira. Dahil ito'y dulot sa, ito ang product na ikaw ay naka-receive sa Holy Ghost. Ito yung mga benefits natin. Kaya,
the Spirit imparts the love of God. Ito yung natin na ang Spirit sa ating Panginoon imparts the love of God. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. The gift of the Holy Ghost is the baptism of the love of God. Kung may Holy Ghost ka, may love ka na sa ating Panginoon, may love ka na sa kapwa mo tao, may love ka na kahit sino man na tao. Kaya kailangan sa bilang isang Kristiyano, to be a Christian, to be a powerful Christian, na mafe-feel tayo ng Holy Ghost. Kasi sabi pa sa Romans chapter 8 verse 9, kung wala tayong, sabi pa dito, but ye are not in the flesh, hindi na tayo sa flesh, but in the Spirit, at ang Espiritu ng ating Panginoon nakatira sa atin. We are the temple of God. So, hindi na natin ito sisirain ang ating buhay dahil ito ang temple ng ating Panginoon. Once linisan na tayo ng ating Panginoon through baptism of water in the name of Jesus Christ, huwag na nating babalikan ang kasalanan na tinatalikuran na natin. Huwag na nating babalikan ang mga ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin, we are not perfect, but makapahingi tayo ng tawad sa ating Panginoon everyday. Pero yung kasalanan na alam mong mali, ginagawa mo, yan ay kasalanan na talaga. Kaya kailangan na huwag na nating balikan ang mga kasalanan. Kasi sometimes sinasabi natin na anyway, God is forgiving God. God is merciful. Kaya kahit na alam mong kasalanan, ginagawa mo pa rin. Pero alam natin na ang ating Panginoon ay yung hand niya sa mercy is ngayon available pa. Yung grace niya is available pa. Pero hindi natin alam kung kailan siya darating, hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik niya, pagkukuha niya sa atin. Kung babalik siya na ikaw nakita na you are not living a holy life, yung hindi ka gumagawa sa kanyang salita, hindi ka nag-obey sa kanyang gospel, hindi kanya pwedeng kunin. Kasi hindi lahat na tumatawag sa kanya na Lord, Lord, Lord can answer sa kanyang kaharian. Ang mga tao lamang na nag-obey sa kanyang gospel na may baptism of water and baptism in the Spirit can enter into the kingdom of God. Kasi sinasabi niya yan sa John 3:5. Kaya kailangan natin na mag-obey tayo sa requirements ng ating Panginoon para makapasok tayo sa kanyang kaharian. Sabi pa sa 1 Thessalonians 5:19, quench not the Spirit, truly the indwelling Spirit with power is the most valuable treasure and friend we could have. Ito yung treasure natin that we cannot exchange with other things. Kaya ang Spirit is very precious, ito na kailangan nating tanggapin. Dahil ito ay gift ng ating Panginoon, kailangan natin itong tanggapin at kailangan tayong magpapuno lagi sa Spirit ng ating Panginoon. So thank you so much for listening and God bless you all. Bye!